Ay mga ka-owner, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Dito po kami ngayon sa aming karinderya ay as usual po ay nag-prepare po kami ng aming best seller na pork kilawin. So dito po tayo ngayon, no? Magtitinda po tayo. Okay, morning routine po natin ang prepare ng ating pork kilawin. Magkape muna tayo mga ka-owner. Ang coffee ko po ay black coffee. Stick lang po ang ginamit ko. Kasi good for the health. Yan po mga ka-owner. So shout out po kay EBN The Explorer, no? Tanong po niya ay paano po magsimula ng kainan business kaya gusto na po niya na mag for good. So siguro po ay kung saan ka man po nag-abroad ay ang masasabi ko po ay ito lang po ang gagawin nyo. Tips lang po ito para po sa mga magsisimula po ng karinderya business, kainan ay ito lang po ang masasabi ko. Dapat po ay unahin nyo po ang pwesto. Maghanap po kayo ng pwesto na marami pong mga renters, no? Like boarding house, no? Maraming boarding house, marami po ang maraming bahay po sa likod ng inyong pwesto. Or sa harapan, kagaya po nito sa aming pwesto, no, maraming mga renters po, mga workers po sa mga mall ay nandito po nakatira, nandito po nagrenta sa likuran po ng aming karinderya. Sa harap din ng aming karinderya ay marami din pong mga kabahayan. So, magandang location po kapag ganun po ang piliin nyo. No? So, kapag nakakita na po kayo ng magandang pwesto ay sa kanyo na po pag-isipan po ang mga kagamitan po ng inyong karinderya. At syempre, unahin nyo po ang kapital, no? Kasi po ang puhunan po sa isang karinderya ay kapag makahanap ka ng pwesto ay syempre maglaan ka po ng pang down payment. Kasi ang down payment po ay 1 month advance and 2 months deposit. So, kung 5,000 po ang renta nyo ay dapat po meron po kayong ilalabas na 15,000 para po sa renta po, no? Then wala problema po kung nasa harap lang po kayo ng inyong bahay kasi wala na pong renta dyan. Ang gagawin nyo po ay mga kagamitan lang po ang inyong bilihin, no? Like mga kawali, sandok, kaldero, yung mga diskihan po ng inyong mga ulam ay number 1 po na inyong bilhin. Pero kung hahanap ka po ng pwesto ay kailangan nyo po ang mga tables and chairs. No, kailangan talagang kapital. Ang puhunan nyo po sa isang upuan ay 350 to 500. Depende po sa klase ng upuan na inyong gagawin. No? Yung bilhin. Kasi kung pipili ka po ng mumurahin ay madali lang pong mabasag. No? So, bili ka na naman. Samantalang kung bibili ka po ng upuan na matibay, ay mag-last po ito ng 10 years. No? Hindi ka po laging bibili ng upuan. No? Kagaya nitong aming upuan. No? Mga 10 years, 10 to 20 years na po itong upuan namin, itong red. Itong ganitong klase na upuan po. Matibay po talaga ito. So, yan po, mag-ano lang din talaga ng puhunan. Tapos, yung mga kagamitan po, yung mga kutsara, baso, plato, depende na po sa inyo kung mumurahin ba ang bilhin nyo or yung mga mamahalin. Kasi kung mamahalin po ay nasa 50 ang isa. 50 to 100 po ang isang plato. Then, ang kutsara naman po, kung mamahalin po ang bibilhin nyo, nasa 50 pesos po ang isa. Samantalang kung doon lang po tayo sa parang pwede na, yung tinatawag natin na pwede na, nasa 5 pesos po ang isa. No? Yung mga baso, nasa 10 pesos to 15 pesos. So, choices nyo yan po kung anong klaseng mga kagamitan ang pipiliin nyo. No? Basta, ang importante po ay makapagsimula na po kayo ng inyong negosyo. Yung mga table namin, no? Ganito lang po ang binili namin. No? Depende na yan sa inyo kung i-tiles nyo. Basta, ang sa amin ay ganito lang po. No? Sa mga menu naman po na lulutuin nyo ay kailangan po na magluto lang po kayo ng katamtaman lang po. Huwag mong damihan masyado kapag opening kasi hindi mo pa alam kung anong klaseng ulam ang binibili ng inyong mga customers, no? Sa akin po ay talagang nagre-research po talaga ako kung ano ang mga hilig ng aming mga customers, no? So, ayan po, sa awa ng Panginoon ay nakakuha din ako ng mga menu na patok sa masa. Then, tungkol naman po sa mga karne na inyong bilhin ay mas mainam po na
masid-masid po kayo kung saan po kayo makamura, kung saang tindahan po kayo bibili. No, yung tipo bang makakita po kayo, kikita po talaga kayo ng malaki, no. Sa amin po ay nandito po kami sa mall, no, bumili po kami ng aming karne kasi mura lang po dito sa amin, no. Ito ang pinakamurang mall dito sa General Santos City. So ito po ang aming mga pinamimili ng mga karne. No, yung puso nila, biro niyo po 12 pesos lang, samantalang kung sa public market ay nasa 25 pesos na po yan. So ito na po, no, nag-slice na po kami ng aming mga lulutuin. Ito po ang panghumba, ito po ang pangbupis. Then, syempre po ay habang ito po ang dinuguan, yung puso namin at saka ito, yan po, nag-start na po kayo. Ito po ang aming tagapaghugas, si Cha-Cha. Yan po, naghuhugas na po si Cha-Cha. Habang nagluluto po ay nag-slice naman po kami. Kaya walang nasayang po na oras. Ayan. Ayan po ang aking husband. Yan po, may mga bumibili na po. Meron po kaming Graham's Bar. Ayan, sa harap ng aming karinderya, meron pong nagtitinda ng Quick Fishball. Ayan na po ang ating mga customers, no? So, ayan, may katabi naman po tayo. Hindi naman po yan maiwasan, no? Na meron tayong kompetensya. Ang importante lang na magiging, lagi po tayong magluluto. Huwag po tayong mawala ng pag-asa na kahit meron po tayong mga kakompetensya ay kikita pa rin tayo. Basta ang ating ulam ay damihan lang po natin at pasarapin syempre. So yan po ang aming mga customer, umuwi na po at yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito, and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga video. So tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at tiyaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye bye.